Ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw ay ang Guardians of the Galaxy Volume 2. Ito ay isang adventure sci-fi action Marvel film na pinalabas sa taong 2017 at siguradong magugustuhan nyo mga Juan. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating Tagalog recap. Sa Missouri noong 1980, si Ego kasama ang kanyang girlfriend na si Meredith Quill ay pinakita sa babae ang natanim niyang alien na halaman sa kagubatan. Plano niya raw itong ikalat sa buong mundo pati na sa buong kalawakan at kahit pa hindi siya naiintindihan ni Meredith ay labis na namangha pa rin ang babae sa kanya. Makalipas ang 34 na taon, ang Guardians of the Galaxy na binubuo ni Peter Quill o ni Star-Lord, ni Drax the Destroyer, ng adopted daughter ni Thanos na si Gamora, ni Rocket Raccoon, at ni Groot. Ang grupo ay nasa planeta na ang Sovereign dahil hinire sila roon upang protektahan ang napakalakas na device na ang mga Anulax battery. Ang mga ito ang main power source ng Sovereign na madalas sinusugod ng dambuhalang halimaw na ang Abilisk upang kainin. Nakipaglaban sa nilalang ang buong grupo ng Guardians of the Galaxy maliban kay Groot na pinatugtog ang mga speaker nila at sumayaw. Patuloy na umatake sina Star-Lord sa higanteng halimaw gamit ang mga high-tech na sandata nila. Hanggang sa naisipan ni Drax na pumasok sa katawan ng Abilisk upang doon umatake ngunit wala itong epekto. Buong lakas na nakipaglaban ang Guardians of the Galaxy sa dambuhalang nilalang at hindi nagtagal ay nagawang mahiwa ni Gamora ang leeg nito gamit ang espada niya at sa wakas ay napabagsak na nila ang Abilisk. Pagkatapos ay humarap ang grupo sa leader ng Sovereign na si High Priestess Ayesha at binigay nito sa kanila si Nebula bilang kabayaran. Nadakip raw siya ng mga sundalo ni Ayesha dahil sa pagnanakaw ng mga Anulax battery pero si Gamora ay planong dalhin si Nebula sa Xandar upang makolekta ang malaking bounty sa kanya at ipakulong roon. Bago sila umalis ng lugar ay nakakuha ng ilang Anulax battery si Rocket nang hindi alam ni Peter, at nang nakasakay na sila sa kanilang Milano ship ay ginapos ni Gamora ang kapatid niya. Subalit biglang sinugod ang grupo ng isang hukbo ng mga Omnicrafts ng Sovereign dahil sa pagnakaw ni Rocket ng ilang Anulax battery nila. Matapang na inatake ni Rocket ang ilang Omnicrafts ngunit kinokontrol lang pala ang mga ito ng mga piloto ng Sovereign mula sa kanilang headquarter. Ilang saglit ay naisipan ni Star-Lord na idaan ng Milano ship nila sa kalapit na asteroid field upang makarating sa pinakamalapit na jump point at makatakas sa mga Omnicrafts. Si Rocket naman ay magaling na piniloto ang ship nila upang makaiwas sa napakaraming asteroid sa paligid habang ang ilang Omnicrafts ay sumasalpok at sumasabog sa mga ito. Kalaunan ay biglang bumangga ang likod na parte ng Milano sa isang asteroid at si Drax ay naisipan na magsuot ng spacesuit. Habang nakatali siya mula sa ship ay pinasabog niya ang isang Omnicraft sa likod nila. Paglagpas ng grupo sa asteroid field ay inaabangan na pala sila roon ng napakaraming ship ng Sovereign. Pero biglang pinasabog ang lahat ng ito sa isang atake lang ng isang misteryosong nilalang. Nagawa ng makapasok ni Peter sa jump point at si Gamora ay hinila ang lubid na nakatali kay Drax nang natanggal ito sa ship nila. Dahil sa malaking pinsala na natamo ng Milano ay bumagsak ng matindi ang sasakyan sa planetang Burger. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Walang malubhang nasugatan sa pag-crash ni Peter sa planeta at ilang saglit ay mula sa kakaibang puting ship ng misteryosong nilalang ay pinuntahan niya roon ng grupo kasama ang assistant niyang si Mantis. Pinakilala ng misteryosong lalaki ang sarili na siya raw si Ego na ang ama ni Peter. Nag-set sila ng campfire sa kagubatan at pinaliwanag ni Ego na matagal na niyang hinahanap si Peter mula noong tumaliwas si Yondu sa usapan nila at hindi binigay sa kanya si Peter. Hanggang sa mula sa planeta ni Ego ay nabalitaan niya ang tungkol sa lalaking tinatawag ng marami na si Star-Lord. Hindi pinaniwalaan ni Peter si Ego pero kinausap siya ni Gamora sa isang tabi at kinumbinsi na maaaring siya nga ang ama niya. At yun na ang pagkakataon ni Peter upang ma-enjoy ang pagkakaroon ng ama. Samantala sa planetang Contraxia, ang adoptive na ama ni Peter na si Yondu Udonta ay nakita roon si Stekar na ang dating Ravager clan leader niya. Ngunit labis na nagagalit pa rin si Stekar kay Yondu dahil sa child trafficking na aktibidad niya noon na labag sa Ravager code nila at ang dahilan kaya niya siya itiniwalag sa kanilang clan. Pero ang mga Ravager ni Yondu na sina Taserface at Kraglin ay napapansin na nagiging malambot na ang puso niya dahil kay Peter. Maya-maya ay pumunta sa Contraxia si Priestess Ayesha at hinire sina Yondu na tugisin ang Guardians of the Galaxy. Sa sunod na araw si Star-Lord kasama sina Gamora at Drax ay sumama kina Ego. Nagpaiwan naman sa Burr sina Rocket at Groot upang ayusin ang Milano at bantayan sa ship si Nebula.
Kinagabihan sina Yondu at ang mga Ravager niya ay natrack ang lokasyon ng Milano pero biglang natamaan ng mga sinet na trap ni Rocket ang ilan sa kanila. Kalaunan ay nakita siya ng iba pang Ravager sa taas ng puno at agad na pinagbabaril siya ng mga ito pero magaling na nakaiwas siya sa mga bala nila. Pagkatapos ay inactivate ni Rocket ang mga nakakalat niyang anti-gravity mines sa paligid upang patalsikin ang mga tauhan ni Yondu sa ere at malakas na ibagsak. Patuloy na ginawa niya ito ng maraming beses sa mga kalaban at ilang saglit ay mabilis na naglagay siya ng mga device sa ulo ng ilang Ravagers at kinuryente sila. Nang naubusan na ng gadget si Rocket ay buong lakas na kinalaban niya ang dalawa pang Ravager sa kagubatan. Subalit biglang tinutukan siya ng Yaka Arrow ni Yondu at agad na napaligiran na siya ng napakaraming mga Ravagers. Napagdesisyon na naman ni Yondu na hindi dalhin ang Guardians of the Galaxy kay Ayesha upang patayin dahil malamang ay tutugisin sila ng buong Nova Corp ng Xandar. Kaya't naisipan niyang kunin na lang nila kina Rocket ang mga Anulax battery na mabibenta nila ng kalahating milyon. Ngunit sina Taserface at Kraglin ay galit na tumanggi kay Yondu dahil inalok raw sila ng 1 milyon ni Ayesha upang dalhin sa kanila sina Rocket. Samantala si Nebula ay kinumbinsi si Groot na tanggalin ang gapos niya upang tulungan si Rocket mula sa mga Ravager. Subalit mabilis na binaril niya ang device sa ulo ni Yondu pati na ang Raccoon. Sa sunod na eksena sina Peter at Drax habang nasa biyahe papunta sa planeta ni Ego ay nagtaka kung anong abilidad ni Mantis gamit ang mga antena niya. Pinaliwanag ng babae na gamit ang mga ito ay kaya niyang maramdaman ang emosyon ng kahit sino sa paghawak lang sa kanila. May abilidad din siya na kontrolin ang pakiramdam ng kahit sino. Kaya niyang gawing masaya ang malungkot na tao o pasunurin sa kanya ang mga nagmamatigas. Pero madalas na ginagamit raw ito ni Mantis upang tulungan na makatulog si Ego. Kalaunan ay sinubukan ng babae na hawakan si Peter at naramdaman niya ang matinding pagmamahal nito para kay Gamora. Biglang natawa si Drax kay Peter at nang hinawakan siya ni Mantis ay natawa na rin siya sa kanya. Pinasubok naman ni Drax sa kanya ang abilidad ng babae na magpatulog at nang hinawakan siya nito ay agad na nakatulog na siya. Sa sunod na araw ay nakarating na sina Peter sa planeta ni Ego at labis na namangha silang lahat sa kagandahan ng kapaligiran roon. Nang nagtaka si Gamora kung ano talaga si Ego ay binunyag niyang isa siyang celestial na tinuturing na Diyos ng karamihan. Pagpasok nila sa kanyang fortress ay pinaliwanag niya na noon ay pulutang-lutang lang siya sa kalawakan hanggang sa nadiskubre niyang kumontrol ng molecules sa paligid. Kaya't ginawang planeta ni Ego ang sarili na ang kinakatayuan nila ngayon. Lumikha rin si Ego ng katawang tao bilang avatar upang makisalamuha sa iba't ibang nilalang, hanggang sa nakilala niya si Meredith at kalaunan ay ipinagbuntis niya ang anak nilang si Peter. Nang nalaman raw ni Ego na may nakahawak ng Infinity Stone nang hindi namamatay ay agad na narealize niyang ito ang kanyang anak. Nagtaka naman si Peter kung minahal ba talaga ni Ego ang ina niya dahil iniwan niya siya noon. Nag-usap silang dalawa sa tapat ng estatwa ni Meredith at pinaliwanag ni Ego na kailangan niyang bumalik sa kanyang planeta kundi ay mawawasak ang avatar niya. Ngunit hindi raw niya magawang bumalik sa Earth dahil patay na si Meredith. Kaya't hinire niya si Yondu upang dalhin sa kanya si Peter subalit hindi siya nito binigay sa kanya. Pinakiusapan naman ni Ego ang anak na pagbigyan siyang maging ama niya na ang nais ni Meredith para sa kanila. Pagkatapos ay tinuruan niya si Peter kung paano kontrolin ang kapangyarihan mula sa kanyang planeta. Ang enerhiyang nakontrol ng lalaki ay pinasa niya sa ama at ginawa nitong hugis bola upang paglaruan nila. Masayang pinagpasahan ni na Ego ang enerhiya bilang mag-ama. Sa kasalukuyan na yun sa dambuhalang Eclector ship ng mga Ravager, sina Taserface at ang mga kasamahan niya ay ginawang bihag sina Yondu, Rocket at Groot. Pagkatapos ay tinapon nila sa kalawakan ang lahat ng mga loyalist na Ravager ni Yondu at tinalaga ni Taserface ang sarili bilang ang bagong kapitan nila. Si Rocket naman ay ginawang katatawanan ang pangalan ni Taserface na labis na kinagalit nito at gusto na siyang tapusin. Pero sinabihan sila ni Nebula na dalhin si Rocket kay Ayesha at si Yondu sa mga Kree upang makatanggap ng malaking pabuya. Bilang kapalit ay humingi siya sa mga Ravager ng prosthetic na kamay at ng isang spaceship habang si Taserface ay kinulong sina Rocket. Sa sunod na eksena si Drax ay naging palagay ang loob kay Mantis at nais na nitong sabihin sa kanya ang masamang plano ni Ego. Ngunit nang biglang pinuntahan sila ni Gamora ay hindi na niya ito nasabi kay Drax. Samantala ang mga kasamahan ni Taserface ay pinilit na pagsuotin si Groot ng maliit na Ravager suit at binuhusan pa ng alak. Nang malungkot na napadaan si Groot sa kulungan ni Yondu ay sinabihan siya nito na kunin ang prototype fin niya sa kanyang drawer upang makatakas sila roon. Agad na sinunod si Yondu ng batang Groot ngunit kahit ilang beses niyang subukan na kunin ang pinapakuha niya ay iba ang nadadala nito. Si Rocket naman ang nagpaliwanag kay Groot ng bagay na dapat niyang kunin pero mali pa rin ang nadadala niya. Ilang saglit ay naisipan ni Yondu na ibigay kay Groot ang badge niya na may parehong badge kung nasaan ang kanyang prototype fin.
Agad na nahanap niya ang drawer na ito at nang mali pa rin ang nahawakan niya ay tinulungan na siya ni Kraglin na ibigay kay Yondu ang prototype fin niya. Dahil hindi raw niya nais na magkaroon ng mutiny sa kanila lalo na't pinatay ni na Taserface ang mga kasamahan nila. Maya-maya ay habang pinapatugtog ni Kraglin ang mga kanta ni Peter sa buong Eclector ship ay inatake ni Yondu ang napakaraming Ravager ni na Taserface sa daan gamit ang kanyang Yucca Arrow, at habang sumisipol siya upang makontrol ang high-tech na palaso ay walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang karamihan sa mga kalaban. Patuloy na pinatumba ni Yondu ang iba pang mga Ravager ni Taserface sa paligid gamit ang kanyang Yucca Arrow at sa kasalukuyan na yun si Kraglin ay hinahanda na ang kabilang parte ng Eclector na ang Quadrant upang makatakas sila roon. Pagpunta ni Yondu sa control room ng ship ay tumulong na rin si Rocket na magpabagsak ng mga Ravager na sumusugod sa kanila habang siya ay labis na natutuwa na tinatapos ang iba pa sa mga ito. Nang nakita niya si Taserface mula sa monitor ay galit na inatake niya ang lalaki ng kanyang nagliliyab na palaso. Nagawang makasurvive ni Taserface mula sa malakas na pagsabog at agad na sinend niya sa Sovereign ang coordinates ng ship ni Yondu. Si Yondu naman ay nakasakay na sa Quadrant ship at bago tuluyang sumabog ang buong Eclector ay nagawa nilang makaalis roon. Samantala si Gamora habang sinasayaw ni Peter ay sinabi niya rito na may suspetsa siya sa planeta ni Ego at kay Mantis. Ngunit inakala ng lalaki na naiinggit si Gamora sa pagiging half-celestial niya at hindi masaya para sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang pamilya. Inis na sumagot ang babae na ang alam niya ay sila na ni Drax ang pamilya ni Peter bago sila mapunta roon. Malungkot na umupo mag-isa si Gamora sa labas subalit biglang inatake siya ni Nebula sakay ng M-ship ng mga Ravager. Magaling na nakaiwas ang babae palayo sa mga atake ng kapatid niya hanggang sa nakapasok siya sa isang kuweba at galit na sinugod pa rin siya nito roon. Nang bumangga ang ship ni Nebula sa dulo ng kuweba ay ginamit ni Gamora ang natanggal na Gatling gun ng spacecraft upang pagbabarilin ang kapatid niya. Bumagsak sa mababang parte ng kuweba ang M-ship at bago ito sumabog ay tinulungan ni Gamora ang kanyang kapatid na makaalis roon. Galit na inatake pa rin ni Nebula si Gamora pero nang nagkaroon na siya ng pagkakataon na tapusin ang kapatid ay hindi niya ito tinuloy. Inamin niya na nagagalit raw siya kay Gamora dahil palagi siyang natatalo nito sa lahat ng isinasailalim na duelo sa kanila ni Thanos, pero ang nais lang raw talaga ni Nebula ay isang kapatid at si Gamora lang ang pamilya na meron siya. Samantala sina Rocket at sina Yondu ay napagdesisyonan na puntahan si Peter sa planeta ni Ego. Sa sunod na eksena si Ego ay napansin na hindi makatulog si Peter. Pinagaan niya ang loob ng anak sa pagsabing immortal rin siya dahil sa pagiging half-celestial at tinuruan pa uli siya kung paano kontrolin ang kapangyarihan mula sa planeta. Nang nakita sila ni Mantis ay agad na pinuntahan niya si Drax at sinimulan na ipaliwanag rito ang buong plano ni Ego. Sa kasalukuyan na yon ay pinaliwanag ni Ego kay Peter ang mga hindi niya nasabi sa kanya kanina. Pinadaloy niya sa anak ang kanyang kapangyarihan upang makita nito ang plano niya sa buong kalawakan. Nagtanim raw si Ego ng parte niya sa libu-libong planeta upang balang araw ay masakop niya ang mga ito at maging siya rin. Pero kalaunan ay narealize niyang magagawa lang ng dalawang celestial ang plano niya. Kaya't naisipan ni Ego na ikalat ang lahi niya sa iba't ibang nilalang dahil sa pag-asang maaaring madala ng mga magiging anak niya ang kanyang celestial DNA. Inatasan raw ni Ego si Yondu na dalhin sa kanya ang mga bata, ngunit sa dami ng mga ito ay ni isa ay walang nakapagdala ng celestial genes niya maliban kay Peter. Samantala sina Gamora at Nebula ay nagkasundo na uli. Nang naglakad sila sa mas malalim na parte ng kuweba ay nakita nila roon ang napakaraming kalansay. Nagmadaling pinuntahan ni Gamora si Mantis upang tanungin ito tungkol sa kuweba at pinaliwanag niya na ang mga buto ay mula sa mga anak ni Ego. Kalaunan si Ego ay inamin kay Peter na noon ay naging hadlang si Meredith sa plano niya kaya't napilitan siyang lagyan ito ng tumor sa utak upang mamatay. Dito na nakawala si Peter sa kontrol ni Ego at galit na pinagbabaril ang ama ng kanyang quad blasters. Pero mabilis na inatake ni Ego si Star-Lord at sinimulan higupin ang kanyang celestial energy upang ma-activate ang mga seedling na natanim niya sa Earth at sa iba pang planeta. Samantala sina Rocket sakay ng kanilang maliit na ship ay nakarating na sa planeta ni Ego at kinontak sina Gamora. Pagkatapos ay malakas na binagsak ni Yondu ang ship nila kay Ego at pagdating roon ni Gamora ay tinulungan nila si Peter na isakay sa ship ni Rocket. Ang seedling naman ng kalaban sa Earth ay tumigil na rin kumalat. Kahit pa nagaposan ang sasakyan ni Yondu ng galamay na enerhiya ni Ego at bumangon sa harap nila ang kalaban ay nagawang makaalis ng Guardians of the Galaxy sa Fortress. Nang napagdesisyonan ni Peter na pabagsakin si Ego dahil sa masamang plano nito sa buong kalawakan ay sinabi ni Mantis na mapapatay nila siya mula sa kanyang utak na nasa ilalim ng planeta. Si Rocket naman ay labis na natuwa dahil ililigtas uli nila ang galaxy sa pangalawang pagkakataon habang ang ship nila ay naghuhukay sa ilalim ng lupa.
Pagdating nila sa gitna ng planeta ay nakita ni na Rocket na nababalot ng makapal na core ang utak ni Ego. Samantala si Kraglin habang nasa kanilang Eclector ship ay napansin na natunto ng Sovereign ang lokasyon ng Guardians of the Galaxy sa planeta ni Ego dahil na-track nila roon ang enerhiya ng Anulax battery. Si Rocket naman ay sinimulan butasin ang core ni Ego gamit ang malakas na laser beam ng ship, subalit biglang inatake sila ng napakaraming Omnicrafts ni na Ayesha. Naisipan ni Rocket na lumikha ng bomba gamit ang mga Anulax battery upang pasabugin ang utak ni Ego, ngunit mapapasabog rin ito ang buong planeta. Kalaunan sina Drax ay bumaba na rin ng ship at nalaman ni Ego na malapit sa core niya ang Guardians of the Galaxy, pero buong lakas na ginamit ni Mantis ang kapangyarihan niya upang panandalian na mapatulog ang kalaban. Ilang saglit pagpunta ni na Peter sa nalikha nilang butas sa core ay pumasok sina Rocket at Groot sa maliit na lagusan roon. Pagkatapos ay tinuruan niya si Groot kung paano i-activate ang bomba nila, ngunit ang pagkakaintindi nito ay pipindutin ang kabilang buton na agad na makakapagpasabog sa bomba ng walang timer. Kalaunan ay nagmadaling tumakbo ang batang Groot papunta sa utak ni Ego na dala ang bomba. Samantala si Star-Lord ay kumalaban ng ilang Omnicraft sa lugar at nang napaligiran ang sasakyan ni na Yondu ng napakaraming ship ni na Ayesha, kinonekte ni Nebula ang sarili sa ship nila upang atakihin ng malakas na laser beam ng sasakyan ang lahat ng Omnicrafts ng Sovereign sa buong paligid hanggang sa nagtagumpay siyang pasabugin ang mga ito. Kalaunan ay nagawa pa ring mapasabog ng mga kalaban ang spaceship ni na Nebula, pero mabilis na nakatalon silang lahat ng sasakyan at walang napahamak. Pagkatapos ay nag-regroup ang Guardians of the Galaxy, ngunit biglang natamaan ng debris si Mantis at agad na nagising si Ego mula sa pagkakatulog niya. Si Peter ay nagmadaling pinaalis si Drax ng lugar kasama si Mantis at nang biglang nahulog si Gamora mula sa nawasak na lupa ay mabilis na niligtas siya ni Nebula. Sa kasalukuyan na yun sina Star-Lord, Yondu at Rocket ay matapang na kinalaban ang mga higanteng batong galamay ni Ego gamit ang iba't ibang mga high-tech na sandata nila. Sinabihan naman ni Yondu si Kraglin na ihanda ang quadrant ship nila sa pag-alis nilang lahat sa planeta ni Ego. Ilang saglit sina Gamora at Nebula ay tumungtong sa umaangat na parte ng lupa upang makabalik sila sa taas. Si Drax na karga si Mantis ay nakalapit sa quadrant ship, ngunit nagapusan ito ng mga malalaking galamay ng kalaban. Samantala sina Star-Lord na patuloy na nakikipaglaban pa rin malapit sa core ay madali nang na-overpower ni Ego. Nagpakita ang kalaban kina Peter mula sa avatar niya na unti-unting bumabalik sa dating anyo. Pagkatapos ay ginapos niya rin ng kanyang mga cosmic energy tentacles ang lahat ng miyembro ng Guardians of the Galaxy. Si Drax ay binaon ni Ego sa lupa at si Groot ay inipit niya sa ilalim. Ilang saglit ay sinimulan uli ni Ego na higupin ang celestial energy ni Peter at nagpatuloy ang pagsakop ng napakaraming sidling niya sa libu-libong planeta sa buong kalawakan. Pero sinabi ni Yondu kay Peter na ginagamit niya ang puso niya upang makontrol ang kanyang arrow. Dito na nagsimulang makontrol ni Star-Lord ang celestial power niya at galit na inatake si Ego. Ang mga sidling ng kalaban sa iba't ibang mga planeta sa buong galaxy ay tumigil na uling kumalat. Ang bawat miyembro naman ng Guardians of the Galaxy ay sabay-sabay na nakawala mula sa gapos ng kalaban. Sa sunod na eksena si Groot sa loob ng core ay natunto na ang utak ni Ego at nang nilagay na niya rito ang bomba ay napindot niya ang tamang buton na nag-set ng 5 minutong timer. Pagkatapos ay sinabihan ni Rocket si Yondu na umalis na roon bago pa sumabog ang planeta. Pero tumanggi siya dahil kailangan niya raw iligtas si Peter. Naisipan ni Rocket na bigyan siya ng isang spacesuit at flight suit at umalis na sila sa lugar. Samantala si Drax ay nasakay na si Mantis sa quadrant ship habang si Peter na malapit sa core ay buong lakas na nakipagsagupaan sa kanyang ama gamit ang matinding celestial power niya. Sa kasalukuyan na yun ay nagawa ng makaakyat ni na Gamora sa taas at makasakay sa ship ni na Kraglin. Kalaunan ay nakasakay na rin roon si Rocket at dahil napansin ng babae na hindi pa rin nakakasakay ng ship si Peter ay sinubukan niyang puntahan ito. Pero agad na pinigilan siya ni Rocket at sinabihan si Kraglin na paliparin na ang sasakyan paalis ng planeta. Samantala si Peter ay patuloy na kinalaban si Ego sa abot ng makakaya niya kahit pa napapansin niyang labis na nahihirapan siyang pabagsakin ang ama. Nang napansin ni Ego na malapit nang sumabog ang bomba ay sinabi niya kay Peter na kapag namatay siya ay magiging normal na nilalang na lang siya dahil mawawala na ang kapangyarihan niya. Sumagot si Peter na walang mali sa pagiging normal at nang sumabog na ang bomba ay namatay na rin ang avatar ni Ego sa mga kamay ng lalaki. Pagkatapos ay mabilis na nilipad ni Yondu si Peter palayo bago sumabog ang buong paligid. Habang patuloy na nawawasak ang planeta ng kalaban ay sinabi ni Yondu kay Peter na si Ego nga ang biological father niya pero hindi siya ang kanyang ama. Sinuot ni Yondu kay Star-Lord ang nag-iisang spacesuit niya upang isakripisyo ang sariling buhay pagdating nila sa kalawakan at tuluyang nawasak na ang planeta ni Ego. Subalit hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Yondu na labis na kinalungkot ni Peter.
Sa sunod na eksena ay nagdaos ng memorial service ang Guardians of the Galaxy para sa yumaong adoptive na ama ni Star-Lord. Pagkatapos ay cremate nila ang katawan ni Yondu at kinalad sa kalawakan ang abo niya. Binigay naman ni Peter kay Kraglin ang Yaka Arrow ng kanyang ama at binigay nito sa lalaki ang isang MP3 player na pinapabigay raw ni Yondu sa kanya. Ilang saglit si Nebula ay nagpaalam na kay Gamora upang ipagpatuloy ang plano niyang pagpatay kay Thanos. Pero kalaunan ng iba't ibang grupo ng mga Ravager kasama ang Ravager clan ni Stekar ay pumunta roon. Nagpaputok silang lahat ng fireworks bilang pagdadalamhati at paggalang kay Yondu dahil sa matapang na pakikipaglaban niya kay Ego upang maligtas ang galaxy at pagsakripisyo ng sariling buhay para sa adopted na anak niya. Isang araw si Kraglin ay sinimulan ng magsanay upang makontrol ang Yaka Arrow ni Yondu ngunit biglang napatama niya ito kay Drax. Sa mid-credit scene, ang mga leader ng mga Ravager clan kasama si Stekar ay nagsama-sama mula nang mamatay si Yondu. At napagplanuhan nilang lahat na magkakasama rin silang magnanakaw ng maraming bagay. Sa post-credit scene naman, si Ayesha ay kinulong ng Council ng Sovereign dahil sa pag-aksaya niya ng napakaraming Omnicrafts nila. Ngunit nagtayo siya roon ng isang advanced na birthing pod. Ayon kay Ayesha ay ipapanganak raw sa pod ang mas malakas na nilalang ng Sovereign na magagawang wasakin ang Guardians of the Galaxy at pinangalanan niya itong Adam. Makalipas ang ilang taon si Peter ay sinabihan ng binatilyong si Groot na ihinto ang madalas na paglalaro ng video games at asikasuhin ang mga kumakalat na sanga niya sa buong ship ngunit inis na tumanggi ito sa kanya. Samantala ang isang Watcher informant ay kinuwento ang mga naranasan niya sa Earth ngunit na-boring ang grupo ng mga Watchers sa kanya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.